ba ay napagpala sa umagang ito? Praise the Lord. Sabi, nagagalak ako nandito kami umaga. Nagagalak ako, Sister Divine, nandito kami umaga. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa umagang ito. At muli tayo ginising. Ano po? Napakagandang umaga para sa atin. Praise God. Tunay na dapat ang Diyos. Amen? So, ngayong umaga, handa na po ba tayo para sa salita ng Panginoon? Sino na po ang nakahanda para sa salita ng Diyos sa umagang ito? Dalhin ko kayo sa aklat ng James, or the book of Santiago sa Tagalog. James chapter 1 verses 3 and 4. James chapter 1 verses 3 and 4. Sabi po dito, for you know that the testing of your faith produces its steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Lacking in nothing. So sa Tagalog, sabi niya, dapat inyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Salamat sa Panginoon. Lord, salamat po sa salita mo na nabasa ngayong umaga. Pagpalain mo ang iyong mga anak na makikinig na inihanda mong pagkain namin espiritual. I-bless mo po, Panginoon, ang iyong salita at hayaan mo na makapangusap sa aming mga puso na hindi lamang po kami makikinig ng iyong salita, bagkus amin pong isapamuhay ito at ihahayag sa mga taong nakakasalamuha namin, mga kakilala, kaibigan, kamag-anak, O Lord, sapagkat nais din po namin sila, O Diyos, ay mapatatag sa kanilang pananampalataya. Lord, itago mo rin ang iyong lingkod sa likod ng iyong cross. Balutin mo ang lingkod mo, Panginoon, ang iyong banal na dugo. O Diyos, walang magagawa ang dyablo sa buhay po namin, sapagkat kami po ay mga anak mo. Binayaran mo po kami, Panginoon, ang iyong banal na dugo. O Diyos, samahan mo po kami hanggang sa matapos ng iyong gawain, O God. Salamat po muli sa umagang ito. Pagpalain mo kaming lahat, O God. Ikaw ang managila sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa umagang ito, pag-uusapan po muli natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Dahil nais ng Panginoon na mapatatag tayo sa ating pananampalataya. Alam natin na napakaraming pagsubok ang dumaraan sa ating mga buhay at nais ng Diyos na ang kanyang mga anak ay ang kanilang pananampalataya, pananalig sa Diyos ay mapatatag. Amen? So, ang sabi po dito sa ating binasa sa James chapter 1 verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Napakahalaga na tayong mga anak ng Diyos ay mapatatag sa ating pananampalataya. Amen po ba? Dahil kung papansinin po natin, kabil-kabilaan ang pagsubok sa buhay po natin. Ang ating pisikal na katawan ang siyang tinitira ng dyablo para humina tayo sa ating pananampalataya. At yun ang magiging dahilan, masakit ang katawan, hindi na tayo magsumamba at
sa Panginoon. No? Yun ang gamit ng dyablo, ang kantiin niya yung ating pisikal na katawan. Kung maghapon po, masakit ang aking likod, at noong kagabihan na, hanggang dito na sa aking dibdib. Yung sakit na hindi mo, no? Yung grabe yung sakit sa likod. So, maghapon, nagtapal ako ng salumpas. No? First time. Binigyan ako ni mami ng salumpas, pero hindi ko ginagamit. Kasi, sabi ko, hindi pa naman ako matanda para magsalumpas. So, nagsalumpas po ako kahapon, ngunit kagabi, sobra yung sakit. Kahit hindi po ako natulog o nakatulog dahil sa sakit. So, mga alas 2 ng umaga, ako po'y nakipaglaban sa dyablo. At sabi ko, wala ang karapatan sa katawang ito sapagkat ang katawang ito ang siyang templo ng Espiritu ng Diyos. Ang sakit ay hindi nagmula sa Diyos. Dinuro-duro ko ang dyablo. Talagang nagbaka kami, nag-away kami ng dyablo. At wala kang magagawa. Ngayon din pinapalayas kita sa katawang ito sapagkat wala kang karapatan para bigyan ng sakit ang katawang ito. Matapos ang nakipagbaka, alam ko na pagtagumpayan ko kasi napagtagumpayan na mismo na Jesus sa krus ng Kalbaryo. Nakatulog po ako at gumising ang may wala na yung sakit sa aking likod. Ang sakit sobra. Hindi ko po matandong kung anong pakiramdam ng sakit na yon. Pero salamat sa Panginoon, sabi ko, Lord, salamat at muli pinatatag mo ng aming pananampalataya sa iyo. Nagtiwala ako sa kapangyarihan mo, nagtiwala ako sa sinabi mo sa iyong salita na sa pamamagitan ng iyong mga latay sa krus ng Kalbaryo kami ay napagaling sa aming mga karamdaman. Pinanghawakan mo po yun at natulog ako. Ang himbing yung tulog ko nung umising ako 8:30 na po. Kaya sabi ko sa Lord, napakabuti mo, Panginoon, sa lahat ng nananalig at nagtitiwala sa iyo. Amen? Kaya sa mga ito, nais ng Diyos na tayo ay mapatatag sa ating pananampalataya. Alam natin that the devil, no, who is like a roaring lion, no, naghahanap ng masisila. Ang dyablo ay nariyan lang, naghahanap ng masisila. Huwag nating hayaan na tayo po ay kantiin ng dyablo. Amen? Palayasin ka agad sa ating mga pisikal na katawan. Wala siyang karapatan na kantiin ng katawan ng mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Ngunit kailangan natin ng pananampalataya dito. No? Sabi nga sa Hebrews 11 verse 6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Siya ang nagbibigay ng gantimpala. Amen? So, kailangan natin ng pananampalataya upang kalugdan tayo ng Diyos, upang tugunin ng Diyos ang ating mga kahilingan sa Kanya. Sabi nga rin po sa Matthew 9:29, hindi po niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari ayon sa iyong pananampalataya. According to your faith, it will be done unto you. So, ang ibig sabihin po dito, tayo ay mapapagaling sa ating mga pisikal na karamdaman sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya
tanong. Bakit ang dami ng nanalangin sa isang taong may karamdaman? Alam niyo po, mapapagaling lamang ang tao sa kanyang sariling pananampalataya. Tayong nananalangin, sinasamahan lamang po natin para mainulog siya sa Diyos. Ngunit kung ang pananampalataya ng tao ay, we wave, hindi siya nanalig, hindi siya kumapit, hindi niya tinanggap yung salita ng Diyos, yung pangako ng Diyos sa buhay niya, hindi rin siyang gagaling. Kaya nga, si Jesus, nung hinipo niya yung mga mata ng taong ito sa Matthew 9:27, sabi ni Jesus, mangyaring kagalingan para sa iyo ayon sa iyong pananampalataya. No? Yung isang ulat. Kahit pahipuin ni Jesus ang taong bulag para makakita, kung wala namang pananampalataya at pananalig sa Diyos, hindi rin niya matatanggap ang kagalingan. Amen po ba? Kahit na gustuin man natin gumaling ang taong ipinapanalangin po natin, kung hindi naman nanalig at nagtiwala sa Diyos, isinuko na niya sa Diyos ang kanyang pananampalataya, ay hindi rin gagaling. Naunawaan po natin, mangyari ang kagalingan ng isang tao ayon sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Amen? So, ngayong umaga, are you expecting God to do something in your life? May inaasahan po ba kayo na gagawin ng Diyos sa inyong mga buhay? Ang Diyos ang nagtatalaga. Ang Diyos ang nag-establish. No? Ang tawag dito ay the law of expectation. The law of expectation. Ano nga ba ang expectation natin sa Diyos? The law of expectation states that whatever you expect, ano man ang inaasahan mo, with confidence, becomes your own self-fulfilling prophecy. Ibig sabihin that what you get is not necessary, is not necessarily what you want in life, but what you expect. Ibig sabihin, anuman ang ating matatanggap, hindi ibig sabihin ito yung gusto natin. Ngunit ito yung inaasahan natin. Ito yung ini-expect natin. Nakukuha natin ang mga gusto nating makuha. Nagagawa natin ang gusto nating magawa. Tama po ba? Nakikita natin ang gusto nating makita. Napupuntahan natin ang gusto nating puntahan. Ano po? We inevitably accomplish what we expect. What we are going to accomplish, hindi natin maiiwasang matupad ang inaasahan natin at gustong mangyari. No? Minsan, mga bagay na hindi natin inaasahan na mangyari sa buhay natin, ito yung nagaganap. Ito yung nangyayari. Okay? Sa Biblia, there is a law that is called the law of faith. You just have to choose to believe. You cannot, hindi mo magagawa, but God can. Magagawa ng Diyos. Ang bagay na hindi natin magagawa ay nagagawa ng Diyos. Amen po ba? Hindi mo kaya, pero kaya ng Lord para sa iyo. Kung ikaw ay maniwala. Tama po ba? Hindi mo kaya, pero kaya-kaya ng Lord na gawin ito kung ikaw ay maniwala at manalig.
Manalig ka lamang. Kaya nga nakaka-bless yung mga sinabing, ang hirap namin, mahirap lang kami sa buhay pero nakapagpaaral. Tama po? May mga talagang nagtiwala sa Diyos na ang kanyang mga anak ay mapapagtapos niya ng pag-aaral. So hindi mo kayang magpaaral pero kaya ng Panginoon. Amen? Kaya niya para sa iyo. Manalig ka lamang sa Kanya. Hindi mo kayang magpamilya, ngunit kaya ng Diyos para sa iyo. Manalig ka lamang. Hindi mo kayang mapagtagumpayan ang lahat ng pinagdadaanan mo. Yes, sa sarili nating kakayanan, wala tayong kakayanan para magtagumpay. Pero, kaya ng Lord para sa atin. Manalig lamang tayo. Amen po ba? Hindi mo kaya ang trabaho, ngunit kaya ng Lord para sa iyo. Amen? Hirap magtrabaho, ngunit kaya ng Lord. Sasamahan ka niya. No? Sa isang estudyante, hindi niya kaya. Hindi niya kaya ang kanyang math subject. Pero pag nagtiwala siya sa Diyos, kaya ng Lord na ipagtagumpay siya. Amen? Kaya nga, sabi ko lagi kay Kendall, manalig ka, manalangin ka. No? Lalo na pag-exam, nag-pray ka ba? Natutulungan ka ng Lord? Ipinag-pray mo ba ang exam mo? Laging paalala. Nakakagalak po sa puso na every night si Erich po nag-good night sa akin. Good night, Pastora. Sabi ko sa kanya, tutugon ako gabi-gabi din. Good night, Erich. Mag-pray muna ha, bago matulog. Opo, Pastora. Kagabi, good night, Pastora. Sabi niya, good night, Erich. Dalaga ka na. Magpakabait ka na sa church. Huwag ka nang makulit. Opo, Pastora. Dalaga ka na. Sabi ko, huwag nang isip bata. Di ba nakakagalak na gabi-gabi may mag-good night sa'yo? So, hindi po natin kayang ituwid minsan ang ating mga anak. Tama po? Ngunit, kaya-kaya ni Lord. Manalig lamang tayo. Nag-iisa lang ang amin po, pero madami akong pinagdaanan. Maraming panalangin, maraming pagdulog sa Panginoon, maraming pagluha. Hindi natin kayang ituwid. Wala tayong kakayanan, pero kaya ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Manalig po tayo sa Diyos. God builds your faith and my faith by testing it. No? Pinatatatag tayo ng Panginoon sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Sinusubok tayo ng Diyos. He builds our faith by putting it to the test. By trying it. Sinusubukan lamang tayo ng Diyos. Gaano ba tayo katatay? Faith is like a muscle. Yung muscle natin. And when it's stretched, pag na-stretch ang muscle natin, and it fold, nahila ito, then it develops. Kaya nga yung mga, nag-barbell na. Kasi, madidevelop ang muscle pag ito ay nahihila, pag ito ay na-stretch. Kaya ang pananampalataya natin na de-develop, tumatatag pag tayo ay nai-stretch. Nahihila. Kailangan tayo ay hilain sa pamamagitan ng pananampalataya para tayo ay mapatatag. Amen? Sa ating pananampalataya. So katulad din ng muscles, when you test your muscles against weights, then your muscles develop. Yung mga nagbubuhat
nawawalan ng pag-asa. Ngunit, habang tumatagal na dumadaan tayo sa pagsubok, ano po ang nangyayari? Tumatatag po tayo. Amen? At ang ating pananampalataya ay lumalaki, lumalawak, habang sinusubok ito ng Diyos. Kaya nga sabi sa Santiago chapter 1 verse 3, dapat ninyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit sabi sa verse 5, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Amen? Pag binigyan tayo, pinagkalooban tayo ng Diyos ng saganang pagpapala, hindi niya ito isusumbat sa atin. So that faith that will make us mature and complete in Christ until the day of His coming. That faith that will endure to the end. No? Pananampalataya na magtitiis hanggang wakas. Pananampalataya na kumakapit kay Jesus at panawagan ang kanyang salita, ang kanyang mga pangako anuman ang mangyari. No? Yung pananampalatayang mapagtiis. Magtitiis siya hanggang wakas. Pananampalatayaan niya yung salita at pangako ng Diyos sa kanyang buhay, anuman ang mangyari. Hindi siya bibitaw sa salita ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos para sa kanya. Ang layunin ng pagsubok ay magpatatag sa ating buhay. At pananampalataya sa Diyos na ganap at walang pagkukulang. Iyon ang layunin ng pagsubok. Kaya huwag tayong magtaka kung tayo ay sinusubok dahil sinusubok lamang ang ating pananampalataya sa Diyos. At pag nasubok ang pananampalataya natin po, napapatatag po tayo. Amen? At yung ating pananampalataya ay nagiging ganap, stable. Kahit ano lang pag yung dumating, kaya mo na. Amen? So, una dito, how did God test your faith? God tests our faith or your faith through difficulties. Through difficulties. Sa pamamagitan ng mga bagay na mahihirap. Yung mga bagay na hindi natin inaasang pagsubok, na napakahirap. Hindi natin ito nauunawaan. Sinusubok tayo sa pamamagitan ng mga mahihirap na pinagdadaanan natin sa buhay. Tama po? That trials, that problems, or pressures, tough circumstances, all that stresses the life, stresses your life, stresses our life. Amen? Lahat ng ito na nakaka-stress sa buhay po namin, sa buhay po natin, sa buhay ko, sa buhay ninyo. Mga bagay na nakaka-stress. Ano ba yung mga bagay na nakaka-stress? Minsan yung pag nai-stress tayo, kahit nawala tayong karamdaman sa ating pisikal na katawan, dahil sa stress, tayo ay nagkakasakit. Malaki ang nagbibigay ng stress sa katawan o pisikal na katawan ng tao. Ang mga nagbibigay ng stress, yung trials, yung problema, yung pressure or tough circumstances sa buhay po natin. Nakaka-stress. Ano po? Pero ano sabi po ni Pedro sa 1 Peter 1:6 and 7? Ito'y dapat ninyong ikagalak. Huwag tayong malumbay, malungkot. Tayo ay nakakatanggap ng problema.
Kaya sabi ni Pedro, ito'y dapat ninyong ikagalak. Kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Bakit sinabi niyang maikling panahon? Kasi hindi habang buhay yung pagsubok na yan. Yung testing na yan, hindi habang buhay, hindi araw-araw na hindi umaalis kung nandyan lagi. Kaya sabi niya, maikling panahon lamang yung pagsubok. Katulad po ng ginto, sabi sa verse 7, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang tunay o dalisay ang isang ginto. Ang ginto dumadaan sa apoy. Kaya ang tao para makita na totoo ang kanyang pananampalataya, siya ay dumadaan sa pagsubok. Okay? So sabi niya, gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto. Kaya sinabi dito ni Pedro, mas mahalaga ang pananampalataya natin sa Diyos kaysa sa ginto. Huh? Higit na mahalaga kaysa ginto. Ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kung kayo'y papurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo. So tayo po'y mapaparangalan. Darating ang panahon na mahayag, sa araw na mahayag si Kristo. Amen? So nothing ever happens by accident. Walang nagaganap sa buhay natin na aksidente lamang sa ating mga tagasunod ni Kristo. Everything is filtered by the Father. Alam ng Lord lahat sa buhay po natin. He can allow and disallow things in you. No? Pwede niyang hayaan na maganap o pwede niyang huwag maganap sa buhay po natin. Everything has a great purpose for our own good. Lahat ay may layunin para sa ikabubuti po natin. Okay? Lahat ay masusunod para sa ikabubuti natin. Kaya sa verse 2 ng Santiago ng chapter 1, mga kapatid, sabi niya, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. So ano sabi? Magalak. Huwag tayong magulumihan. Huwag tayong mag-alala. Nakaka-recharge ba yung pag-aalala? Yung pag-aalala ba ay nakakatulong sa pagharap natin sa mga sirkumstansya sa buhay? Hindi po. Kaya ang sabi niya ni Santiago, magalak kayo kapag kayo'y lumaranas ng iba't ibang pagsubok. Bakit tayo kailangan magalak? Magalak sapagkat alam natin na ang Diyos hindi niya tayo pababayaan. Amen? So count it all joy, my brothers, sabi ni James. So when he says, you've got a problem, no? He says, when you've got a problem, relax. Mag-relax tayo. Nakaka-relax ba ang problema? Minsan hindi, ano po? Pero piliin po natin mag-relax. Piliin po natin matuwa at magalak. Hindi tayo natutuwa dahil may problema. Natutuwa tayo dahil may Diyos tayong kaalaman. Amen? So, pag mayroong problema, Lord, i-relax mo yung aking puso, yung aking isipan, at matutulog ako ng mahimbing. Diba? Ang Lord lang ang makakapagbigay rin ng kapayapaan sa atin at relaxation. Siya ang siya ang tawagin po natin. Kasi pag tayo dumaraan sa pagsubok
kumbaga para tayo dinaganan ng isang bundok. Pero piliin po natin magalang. Lord, hindi ito ang makakapanira ng araw ko. Lalo na pag may taong wala ka namang ginagawa, pero ginagalit ka. May mga ganong tao. Piliin mong huwag magalit. Piliin mong magalang at matuwa. Alam niyo ba kung nakita ng tao na lalo na yung galit sa iyo na natutuwa ka sa ginagawa niya, lalo siyang magagalit. Ano po? Lalo siyang magagalit. Kaya piliin po nating magala. Piliin po nating mag-relax. Kaya nga, sabi ito ni Santiago na magalang kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. In fact, nung sinabi niya ito, ang ibig niyang sabihin, rejoice. Nang aasar ka, nang aaning ka, sabi ng taong galit sa iyo, lalo siyang magagalit pag ika'y natutuwa sa ginagawa niya. Kahit na pangit ang ginagawa niya sa iyo, andyan yung galak mo. No? Dahil pinipili mong ayaw ma-stress, pinipili mong magalak at matuwa, no? At huwag magpa-stress sa ginagawa niya. Minsan kasi nakakasakit ng mundo, no? Nakaka-migraine pag iisipin natin yung ginagawang pangit ng tao sa atin. Tama po? Nakaka-migraine yun. Pag inisip natin ng sobrang pag-iisip. Minsan totoo nga naman nasasaktan tayo, tao lamang po tayo. Pero kung pinili natin i-entertain yung ginagawa nilang kasakitan sa atin, tayo yung masisira. Sasakit ang ulo, sasama ang loob, at hindi ka na makatulog. Sinong nawalan? Tayo po. Alam mong wala ka namang ginawang pangit. Alam mong tama ka naman. Pero alam mo na ang taong yun ay sinisira ka lamang. No? Ang taong ito ay ginagamit lang ng diablo para ikaw ay mawala sa focus. Huwag i-entertain. Although mahirap, Lord, hindi ko yan i-entertain. Hindi ko yan papapasukin sa aking puso. Hindi ako magagalit. Magre-relax ako, magre-rejoice ako, Panginoon. No, I will take it easy, O Diyos. No? Gagawin natin yun. Pasalamatan natin ang Diyos sa kagalakang kaloob niya sa atin. Amen? Praise God. Bakit kailangan na hindi natin entertain? Because we know that God is with us. Amen? God has a plan for us. He has a purpose for our life, and He's going to help us through it para mapagtagumpayan natin. Tutulungan tayo ng Diyos. God's purpose is greater than the pain, yung sakit, yung sama ng loob, no? Or the problem, or the difficulty in going through, you're going through right now. Mas higher ang plano ng Diyos kaysa sa problema na pinagdadaanan mo ngayon. Amen? Pangalawa, God tests our faith through demands. Ano ba yung demands ng Diyos? Okay? Sinusubok tayo sa pamamagitan ng kanyang mga utos. Yung kautusan ng Diyos, sumusunod ba tayo? Ang dami-dami niyang kautusan sa atin, nasusunod ba natin? Minsan, ang test ay in the form of demand or utos o may hinihingi si Lord sa atin. At minsan, mapag-isip-isip na mapag-iisip natin, dahil ito ay mahirap, minsan napakahirap yung demand ng Lord, yung gusto ng Lord, no? Dahil ito ay mahirap, o kung hindi man, ito ay imposible, hindi tayo makakasunod. Pero tinitest lamang ng Diyos ang ating pananampalataya. May mga 1,050 na commands sa atin ng Diyos na dapat nating sundin mula sa Biblia. All of these commands
ay utos ng Panginoon. Some of them seems unreasonable. Parang, Lord, unreasonable naman itong command mo sa akin. Some of them seems inconvenient. Some of them seems downright impossible. Para bagang may command ang Lord sa atin na parang napaka-imposible natin sundin, unreasonable, or inconvenient. Ano po? So what do you do when you have impossible command that feels like a demand? Anong gagawin po natin kung tayo ay nabigyan ng Lord ng bagay na imposible na maganap? Nandoon yun. You realize they are there to test our faith. Nandoon para i-test ang ating pananampalataya. He can allow and disallow in your life to happen dahil may plano at purpose ang Diyos. Amen? Example po, kung nabasa po natin si Abraham, nung sinabi ng Diyos, i-offer niya yung kanyang anak. No? When Abraham was instructed by God to move into a place, meron din panahon na in-instruct ng Panginoon na lumipat sa isang lugar na wala siyang idea kung saan yun. Para kay Abraham, napakahirap sumunod. Pero sumunod pa rin siya. Katulad ng sabi ko rin, na nung sinabi ng Diyos, i-offer niya as a sacrifice yung kanyang anak na si Isaac. Anong ginawa niya? Sumunod siya. Imposible naman, Lord. I-offer ko yung anak ko, papatayin ko yung anak ko. Pero tines lamang ng Lord yung kanyang pananampalataya. Tama po? Si Peter, yung kanyang pabigla-biglang ugali, nung makita niyang nasa ibabaw ng tubig si Jesus, sakay ng isang bangka, sabi niya, Panginoon, kung talagang ikaw iyan, papuntahin mo ako diyan sa iyong kinaroroonan sa ibabaw ng tubig. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Ang sabi niya, halika. Saan mo maririnig ang tinig ng Lord? Saan mo makikita ang mga demands ng Lord? Ang utos ng Lord? Saan po natin makikita? Sa Biblia. Hindi po siya nagsasalita literally, pero makikita natin sa Biblia ang mga demands, kautusan ng Diyos sa atin. Kaya kapag narinig mo na nangusap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, sumunod po tayo. Amen? Minsan, tinitest tayo ng Panginoon yung ating pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng ating finances. Now, God tests our faith with our finances or our money. So, sinusubok tayo ng Diyos sa ating kapirahan o mga tinatanggap. Yes po, narinig po natin ang malinaw. Sinusubok po tayo ng Diyos sa ating mga hinahawakang pera. Ang pera o posisyon. Ang madaling makakapagsabi kung ano ang ating karakter. Gaano tayo kalalim sa ating pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Ano ba yung karakter natin pagdating ng pera? Madamot ba o mapagbigay? Okay? Madamot pa ba tayo sa pagbibigay o pagbabalik ng ating tinatangkilik kay Lord? Kaya nga sabi niya sa 2 Corinthians 9, 6 and 7, give generously, give cheerfully, maalwa at masayang nagbibigay. Maalwan, okay? At masayang nagbibigay. Matapat ka ba kay Lord o palagi mo siyang pinagdududahan sa pagbibigay? Lord, bibigay ko ito, pero baka naman hindi mo ibabalik. May mga ganon. So, alam niyo po ba na ang Malakay 3:10 is a test of our faith and a test of God's faithfulness in His Word? Nung sabihin ng Panginoon, subukin
subukin ninyo ako sa bagay na ito. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Try the Lord. Amen? Meron po bang direct na kaugnayan ng ating pera sa ating spiritualidad? Or our money and our spirituality? Ang sagot ko po dito ay oo at meron po. Kaya ito ay demand ng Panginoon. Subukin ninyo ako. Amen? So in Luke 16:11, sabi din po, kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? So, napagkakatiwalaan ba tayo ng kayamanan sa mundong ito? Kapag napagkakatiwalaan po tayo, mapagkakatiwalaan din po tayo ng kayamanan nasa langit. Amen po? So, money is worldly wealth or possession. Pag-aari mo dito sa lupa. Ang pera ay maliit man, yan o malaki, pag-aari mo dito sa lupa. Alam niyo po, pag naibigay natin yung demand ng Lord mula sa ating mga tinatanggap or worldly wealth or worldly possession, yung mga bagay na pag-aari natin dito sa lupa, malaki man o maliit yan, ang Diyos ang magpapahala po sa atin. Alam niyo po, minsan ang panalangin ko, dahil kulang pa yung ating kagabi, nanalangin ako, kulang pa yung ating aircon. Lord, ang laman ng pera sa mundong ito ay sa iyo. Yung mga hindi mananampalataya, Panginoon, i-transfer mo sa amin na mga anak mo ang meron sila. Transfer the wealth of those who doesn't know Jesus sa atin. Amen? Kaya ba ni Lord? Kaya ni Lord yan. Lord, i-transfer mo yung mga kayamanan nila sa mga anak mo. Amen po ba? And Lord, sabi ko, kaya mo mag-provide ng Diyos ng isa pang aircon sa amin. Kahit hindi mananampalataya, gamitin mo, Panginoon, para ma-provide ang need ng iyong church. Kaya ba ni Lord? Yes, kaya na. Amen? Kaya, subukin natin maging matapat sa Diyos. Lahat ng ating hihingin ay ipagkakaloob niya. Amen? Tapat ang mga lingkod mo, Panginoon. Kami din ay hihingi sa iyo. Yun yung panalangin ko. Hihingi sa iyo. Ipagkaloob mo ang hinihingi namin. Amen? Praise the Lord. So, pang-apat po, God tests our faith through delays. Minsan, may mga hinihingi tayo, ngunit nadidelay ang pagtugon. Sinusubok tayo sa pamamagitan ng pagkaantala o paghihintay. Ang paghihintay sa mga tugon ng Diyos sa ating dalangin. Minsan ang hirap. Lord, at tagal na yung hinihingi ko. Kailan mo ito tutugunin? Magtiis, magtiyaga tayong manalangin hanggang ipagkaloob ng Diyos. Paghihintay sa mga pagkaantala ng mga bagay-bagay sa buhay natin. God is testing our faith through delays. Nadidelay. Amen? Ang dami nating hinihintay. Madalas tayong pumipila. Mas dumami ang pila mo, no? Lalo na ngayon sa bangko, sa mall, sa supermarket, at sa anumang Minsan, sabi ko, Lord, kailan ako maging senior para yung pila ay, hindi na ganoon kahaba para sa akin.
Sabi nga ni Pastor Lina, grabe ka naman, pinadadali mo ang pagiging senior. Kasi maalwan ng mga senior ngayon, lalo na sa pagpila. At may nabasa ako nung isang araw na ang senior daw ngayon ay 56 years old na magsimula. Tinawanan pa naman ako, sabi niya, na-promote, senior na kaagad. Para bagang noon nagtatanong ako, kailan ako maging senior, 5 taon pa, sabi ko sa Lord. Nung may mabasa ako, para bagang nag-isip ako, ang dali naman, senior na agad, pag 56 ako. Sabi ko sa Lord. Ngayon naman, hindi ako makapaniwala na mangyayari yun. Para bagang ayaw ko pa. Yung mga ganong pakiramdam. I-test ni Lord ang mga bagay na yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng delay. Nadidelay, paghihintay na dumating na si Mr. Right sa mga dalaga. Lord, kailan ang tagal-tagal ko nang naghihintay? Maghintay lamang po tayo. Darating yan sa tamang panahon. Kung nagmadali tayo, baka kamali lamang yung natanggap natin. Katulad nung 30 na ako, wala pang asawa. Si Mami noon nagmamadali. Pag naman nagmadali tayo, baka hindi yun si Mr. Right. No? Mga ganun ba? Pagmamadali, hindi tayo makahintay ng katugunan ng Lord. Tinitest lamang yung faith po natin. Amen? Kaya huwag tayong magmadali, maging masipag tayo sa paghihintay. Manalangin, basta manalangin lamang po tayo, maghintay at magtiwala sa katugunan ng Diyos. Alam niyo ba na katulad ni Noah, si Noe, yung kanyang paghihintay. Alam niyo ba na yung Noah's Ark, yung barko, ay ginawa ito ng 80 to 100 years in the making. Tagal, no? Sabi niya siguro, ang tagal naman yung flood na yan, Lord. Baka naman hindi mangyari. Imagine, 80 to 100 years in the making. Pero anong nangyari? Noah's waiting to rain for 7 days. Kailan mangyayari? Wala siyang clue, wala siyang idea na kailan darating ang flood o ang ulan. Na yung 7 days na ulan na yun na walang tigil. Pero ginawa at sumunod pa rin si Noah sa Diyos. Noah's rain flood, yung panahon na yun, 40 days, non-stop. Grabe, yung 40 days, nakakala lang ni Noah ay sa paghihintay niya ay 7 days darating na nung matapos ang kanyang barko na pinagawa ng Diyos. At nung umuulan ng 40 days, wala nang stop work, kailan na matapos ito? Hindi tayo makapaghintay kung kailan. No? Ganon din po yung pakiramdam natin nung may pandemic. Ano po? Lord, mawawala pa ba ito? Mawawala pa ba ang COVID na ito? Parang kung iisipin natin, walang katapusan. Ito'y katapusan na ng mundo natin. Parang ito na yung mundong kinagagalawan natin na hindi na matapos ang pandemic. Sinong nakaramdam ng gano'n? Pero tapat pa rin ang Diyos. Huminto. Natapos ang pandemya. Amen? So kung ang pandemya ito ay natapos, ang problema sa buhay natin ay may katapusan. Hindi ito pang matagalan. Amen? May ending ang lahat ng problema. Amen po ba? Praise God. Amen? It took a lot of patience and faith in our hearts to believe God. Take patience sa paghihintay. Take faith, mga pananampalataya sa paghihintay. At pagtitiwala, pananalig sa Diyos. Mga kapatid, how is your faith in our Lord? Kumusta po ang ating pananampalataya?
Lumalago ba tayo? Tumitibay po ba ang ating pananampalataya sa Diyos? Amen? Tumitibay. Praise God. So ang dalangin ko po, ang ating pananampalataya ay patuloy na lumakas dahil alam natin na may darating at inaasahan natin na may mga bagyo. Ayaw maasa every year may bagyo na darating. Ganon din po ang problema sa atin. Mayroon at merong darating. Ngunit lumalalim ba ang ating pananampalataya? Amen? Lumalalim ba? So habang ito ay sinusubok ng maraming pagkakataon, magtiwala tayo sa Panginoon. Amen? Magtiwala tayo sa Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Anumang bagyo darating sa ating buhay, alam natin na lahat ng ito ay pansamantala lamang. Praise the Lord. Okay. Sinusubok ng Diyos ating pananampalataya through difficulties, through demands, through money, or lack of resources, or through delays o pagkakantala sa mga sagot ng ating dalangin. Magtiwala lang tayo